Nang makarating sa bahay, agad siyang bumaba sa sasakyan. Umikot siya para pagbuksan ang dalagang natutulog pa rin. Nang bubuksan niyang pinto, dahan-dahan niya itong kinarga papasok sa loob ng bahay. Pakpang na sana siya paakyat sa hagdan na magising ang dalaga. Napapangiti siya nang bigla itong bumaba mula sa kanya. "Where are we?" Tanong nito sa kanya habang tiningnan ang paligid. "Our home, sweetheart." Sagot niya rito. "Bakit hindi mo ako ginising?" Nakangusong sambit nito sa kanya. Napalunok siya na magtitigan ang labi nitong mapupula. Kanina pa siya nagpipigil sa sarili habang nasa biyahe. Bigla niya itong kinabig ng halik. Tumigil lang siya sa pag-aangkin nito. Nang maramdaman niyang kapwa sila, naghahabol ng hininga. "Iyo anak, ikaw na yan?" Sabay siyang napatingin sa nagsasalita. Madali siyang napalapit sa matandang babae na makilala ito. Ang manang Mila niya, ito ang nag-alaga sa kanya simula nung malit pa siya. Ito rin ang naglaga sa bahay nila pag wala siya. "Teka, sino itong magandang babaeng kasama mo? Mag-aasawa ka na ba?" Direktang tanong ng matanda sa kanya. Pansin niyang nagulat din ang dalaga sa tanong nito. "Yes, manang." Sagot niya rito habang nakangiti sa dalaga. Sumili ang ngiti niyang makitang namula ang pisngi ng dalaga. "Naku iha, hindi ka magsisisi rito sa alaga ko." Dahil malaki at mahaba ang biglang tumigil ang matanda sa pagsasalita dahil may tumunog na telepono kung saan. Kumunot naman ang noo ni Chichay sa sinabi nitong malaki at mahaba. Ano naman ang ibig nitong sabihin doon? Pansin niyang parang namumula ang mukha ni Sander habang nakatingin sa matandang papalayo sa kanila. "Habi, ano yung malaki at mataba tungkol sa'yo?" Seryoso niyang tanong sa binata. Huwag mo nang itanong." Sagot nito sa kanya na parang nahihiya. Magsasalita na sana siya nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Sa loob ng shoulder bag, kinuha niya ito at tiningnan. Pangalan ni Sarah ang nababasa niya sa screen. Sasagutin na sana niya ang tawag nang bigla itong nawala. Binalik niya sa loob ng bag ang cellphone. Pansin niyang kinuha ni Sander ang cellphone nito mula sa bulsa ng tumunog ito. Habang may kausap ito, siya na may tiningnan ang buuan ng paligid. Maganda ang bahay ng binata. Halatang mamahalin din ang mga kagamitan sa paligid. Napatingin siya sa malaking litrato na nasa gilid ng hagdan. Paakyat sa second floor na bahay. Napakbang siya papalapit doon para makita na mabuti. Dalawang matanda na masayang nakangiti habang tinitingnan ang bawat isa. Napapangiti siya nang maalala ang malaking frame ng lola niya sa Italy. Ganito rin ang kuha kasama ang asawa nito. "They are my grandparents." Nagulat siya nang may biglang bumulong sa bandang tenga niya. Tingnan niya na masama si Sander habang nakangiting tumingin sa kanya. Hindi man lang niya ito napansin nakalapit na pala sa kanya. Nang malata nitong nag-iba ng mood niya, niyakap siya na mahigpit. "Let's go to eat." Mahina itong sabi sabay hila sa kanya. Matapos lang kumain, hinatid ni Sander ang dalaga sa magiging kwarto nito sa second floor para makapagpahinga sandali. Nang pumasok ang dalaga sa loob, agad siyang bumaba para tingnan ang pinasa ni Mateo tungkol sa sasakyan na sumusunod sa kanila kanina. Nakuha niya ang plate number nito dahil sa CCTV camera sa likod ng sasakyan niya. Niligaw niya lang ito dahil natutulog ang dalaga kanina. Ayaw niya itong isdistorbo. Na makarating siya sa pribadong silid, agad niyang binuksan ang laptop. Nang matapos niyang mabasa ang detalye, nakahinga siya na maluwag dahil wala namang kakaiba tungkol sa may-ari ng sasakyan. Pagmamay-ari ito ng isang babaeng may pamilya. At malapit lang din pala ang tirahan nito kung saan sila ngayon, kaya pala nakasunod ito sa kanyang sasakyan kanina. Dahil magkalapit lang sila ng lugar, napapikit siya. Masyado lang ata siya nag-iisip ng di maganda sa paligid. Mula sa laptop tumayo siya at tumakbang palabas ng silid. Samantala sa kabilang banda naman, padapa namang humiga si Sarah sa kama na makapasok siya sa kanyang kwarto. Sa wakas nakauwi na siya muli sa kanilang bahay. Simula nang pumasok siya sa University ng mga Fernandez, isang beses na lang sa isang taon siya makauwi rito sa kanila. Napabangon siya para tignan ang mga gamit niya. Isa-isa niyang binuksan ang closet niya. Napapangiti naman siyang walang nawawala sa mga gamit niya. Maingat siya sa mga kagamitan. Bigay man o binili
ay iniingatan niya ito ng gusto. Napatigil siya sa kanyang ginagawa nang may kumatok mula sa labas ng pinto. Agad siyang humakbang papalapit doon para buksan. Na mabuksan niya yung mukha ng kapatid ang nabubungharan niya. "Mom and Dad wants to talk us." Wika sa kanya na kapatid. Sumunod siya agad sa kapatid pababa. Medyo kinakabahan din siya kung anong pag-uusapan nila ng mga magulang. Na makarating sila sa room office ng daddy niya, umupo siya para sa mga ito. Ganon din ang ginawa ng Kuya Alex niya. Wala mo lang makikita rito na kinakabahan, hindi katulad niya. "Since tapos na kayong mag-aral, siguro panahon na para humalili na kayong dalawa sa amin ng mami niyo." Panimula ng daddy niya. "Alam niyo namang tumatanda na kami at dalawa lang kayo. Ikaw na Alex ang mamamahala sa negosyo natin dito. At ikaw naman Sarah ang tutulong sa kapatid mo." "Yes, Dad." Sagot ng kuya niya. Naintindihan naman niya ang mga magulang. Simulat sa Paul ang mga ito nagbibigay magandang buhay sa kanila ng kapatid niya hanggang sa makatapos sila. At ngayon panahon na siguro na sila naman. "Huwag kayong mag-alala, hanggang kaya pa namin ng mami ninyo, tutulong kami. Sa ngayon bigyan niyo muna kami ng time para makagawa ng kapatid ninyo." Dagdag niya sabay kindat sa mami niya. "Bernardo?" Awat ng mami niya. Pansin niyang namumula ang mukha nito. Napapangiti silang dalawa ng kuya nang makita kung paano maghaharutan ang mga magulang nila. Ganito sa bahay ang daddy at mami niya. Pero kung nasa labas sa mga ito masyadong seryoso, formal na formal sa harap ng ibang tao. Pag nakauwi rito sa bahay, nagiging abnormal na. Mas dinaig pa ata ang mga kabataang tulad nila sa kaswitan. Hiling niya lang na sana katulad sa daddy niya ang ugali sa magiging asawa niya o mas sigit pa. Pero mukhang malabo ata mangyari yon. Na matapos sila mag-usap, lumabas na siya sa opisina ng daddy niya. Habang naglalakad patungo sa hagdan, ay biglang pumasok sa isip niya si Joshua. "Itigil mo na Sep ang pag-iisip sa lalaking yun." Kausap niya sa sarili. Sinong lalaki? Napawak siya bigla sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Nang mayos-masan tumingin siya sa taong bigla-bigla na lang sumulpot. Kunot nung tumingin siya rito na makilala si Joshua. Anong ginagawa nito sa bahay nila? "What are you doing here?" Tanong niya rito. "Answer my question. Who's that?" "Who's that guy?" Nagulat siya nang magmura ang binata. Sarapan niya. Galit ang nakikita niya rito ngayon. Gusto ata niyang isipin na nagsiselos ito sa mismong sarili nito. "Bro," sabay silang napatingin sa kapatid niya. Umakyat na lang siya nang iwan lang siya bigla sa dalawa. Samantala, sa kabilang banda naman, nagising muli si Chichay mula sa pagkakatulog. Antukin siya ngayong araw para atang bumabawi ang katawang lupa niya dahil sa mga sunod-sunod na trabaho. Tuwing linggo lang talaga ang free time niya simula nung nasa bahay na siya. Bumaba siya mula sa kama at tumakbong patungo sa beranda. Binuksan niya ang sliding door para tuluyang makalabas. Nang makalabas at makita ang magandang tanawin sa ibaba, pumikit siya para damdamin ang malamig na hangin. Mag-aapat na buwan na siyang hindi nakakapag-relax dahil sa trabaho. Pati ang clothing company sa mami niya ay tinatrabaho rin niya. Ito lang ang naiwan sa kanya mula sa mga magulang. Kahit may pinagkakatiwalaan siya rito, ay tinitingnan pa rin niya ang mga papeles nito. Napatigil siya sa pag-iisip nang mapadapo ang tingin niya sa labas ng gate. May isang taong nakatayo roon na parang pilit tinitingnan ang loob ng pagmamay-ari ng binata. "Wife?" Napatingin siya bigla sa kanyang likuran. Nakita niya si Sander papalapit sa kanya. Napatingin siya sa kamay nitong may hawak na paper bag. Muli niya tinignan ang taong nasa labas ng gate. Kumunot tanaw niyang wala na ito roon. "Who are you looking at?" Tanong ni Sander. "Nothing." Sagot niya rito. Baka naligaw lang ang tao na yan. Sa isip niya, "Wear this later." Kunot nung napatingin siya sa paper bag nitong inabot sa kanya. "For what?" Tanong niya sabay kuha nito mula sa kamay na kasintahan. "Paul invite us." Sagot nito sa kanya sabay punta nito sa likuran at niyapos siya ng yakap. Nang sumapit ang gabi ay tiningnan niya ang loob ng paper bag. Nang makita ay agad niyang itinaas sa ere iyon, isang blacklist dress. Sino naman ang bumili nito? Tanong niya sa isip. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi sinabi ni Sander kung ano ang pupunta nila. Pero sa ayos ng damit ay parang pupunta sila sa may okasyon. Wala siyang nagawa kundi suotin ang damit. Umikot siya sa harap ng salamin.
Matapos nito maisuot, sukat na sukat sa katawan niya ang damit. Hindi maluwag, hindi rin masikip. Tago ang bandang tuhod niya dahil medyo mahaba dahilan para maging okay sa kanya. Kaso nga lang, kita ang likod niya. Pinagpatuloy na lang niya ang pag-aayos sa sarili. Naglalagay lang siya ng konting powder sa mukha. Nang matapos ay agad niyang tiningnan ang paper bag muli. May napansin kasi siyang may isang box itong nasa loob. Kinuha niya iyon at binuksan. Isang silver high heels ang bumungad sa kanya mula sa loob ng box. Tumaas ang isang kilay niya na makitang gaano ito kahaba. Isa sa mga ayaw niyang suotin ay ang high heels. Marunong naman siya magdala pero hindi niya lang talaga gustong magsuot dahil nakakasakit sa paa, lalo na pag matagalan. Lahat ng sinusuot niya ay flat lang o may konting taas lang. Tumingin siya sa kanyang suot sa pang-ibaba. Naka-flat sandal lang siya. Binaling niya muli ang paningin sa salamin. Hindi yun bagay sa suot niyang damit. Napabugas siya ng hangin bago kinuha ang high heels sa ibaba ng kama. Wala rin siyang choice kundi suotin ang ayaw niya. Ayaw naman niyang pagtitinginan siya ng ibang tao o ipahiya ang binata kung saan man sila pupunta ngayon. Nang matapos lumabas na siya sa kanyang silid, napatayo naman si Sander nang may naririnig siyang pababasagdan. Napatitig siya bigla sa babaeng pababa. Tingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Bagay na bagay rito ang suot na damit na kulay itim. Mas lalong lumantad ang mapuputi nitong balat. Pati ang pagkakaayos sa buhok nito ay bumagay sa maamo nitong mukha. Mas lalo itong gumanda sa paningin niya. Lumapit siya sa hagdan para salubungin ito. Nang tuluyang makalapit ang dalaga sa kanya, ay agad niya itong hinalikan sa labi. Mas lalong naging mapusok ang pagangkin niya sa labi nito nang maramdaman niyang nagugustuhan sa dalagang ginagawa nila. Bigla niya itong kinarga patungo sa library na hindi nagiwalay ang mga labi nilang dalawa. Nang makapasok ay agad niyang isinandal ang dalaga sa pinto. Dala ng init sa katawan ay mas lalo niyang inangkin ang labi ng dalaga pababa sa leg nito. At ayun na nga, nagalikan na nga ang dalawa. Pero bigla iyong natigil dahil may biglang tumunog ang cellphone nito sa bulsa. Patuloy ito sa pagalik sa kanya pero patuloy rin ang pagtunog sa cellphone nito. Napamura pa siya sabay kuha sa cellphone nito mula sa bulsa. Hinalikan muna siya nito bago sinagot ang tawag. Bakit pang tagal niyo? Saan na ba kayo? Malapit na ba kayo? Kayo na lang hinihintay rito. Rinig niyang boses ni Joshua sa kabilang linya na parang naiinis na. Natatawa siyang tiningnan ng anyo ni Sander. Nagkakasalubong ang dalawang kilay nito na tila ba naiinis sa kausap. Pinatayan bigla nito ang kausap sa kabilang linya at muli siyang nilikan sa bahiyakap na maigpit. Next time hindi na ako magpipigil, bulong nito sa tenga niya. Tumayo itong karga siya, nilapag siya muli sa mesa ng binata. Sabay kuha nito sa damit niyang nasa ilalim ng mesa. Sinutan siya nito ng damit at panty. This body is mine, seryosong tura nito sa kanya habang nakatitig sa mga mata niya. Ngumiti siya rito bago inayos ang nagulo nitong buhok. Ngayon lang niya napansin na naka-formal attire ito. Napatitig siya sa mukha ng binata. Mas lalo itong naging magandang lalaki sa paningin niya. I love you. Bigla nitong sabi sa kanya. Huwag na lang kaya tayong pumunta sa kanila. Why? Tanong niya rito sabay ayos sa buhok niyang nagulo. Your dress is very revealing. Sagot ng binata sabay tingin sa kabuuan niya. Ikaw kaya nabigay nito? Taas kilay niyang sagot. Yes, pero hindi ako bumili. Sino? Nang dumating sila sa lugar ay agad siyang pinagbuksan ng sasakyan ni Sander pababa. Tingnan niya muli ang binata. Kanina pa siya gustong matawa sa anyo nito. Habang nasa daan sila, laging nakabusangot. Ayaw na sana nitong tumuloy sila pero pinilit niyang pumunta sila. Iginaya siya ng binata papasok sa mamahaling hotel. Napalibot ng tingin siya sa paligid. Ang ganda ng pagkakadisenyo. Gusto niya ang kulay sa loob. Hindi masakit sa mata. May lumapit sa kanila na isang lalaki at hinatid sila nito kung saan ang venue. Hawak ni Sander ang bewang niya habang naglalakad sila. Tatanggalin niya sana ang kamay nito pero mali ata ang ginawa niya dahil mas lalo nitong idinikit ang katawan niya sa katawan nito. Hindi tuloy siya komportable sa paghakbang. Siningkon niya ito ng konti para lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Nang maintindihan siya nito, ay medyo lumuwag ang pagitan sa kanilang dalawa. Nang marinig nila ang venue, agad namang nagpaalam ang lalaking receptionist sa kanilang bago ito umalis. May dalawang bantay sa labas ng venue. Nalata niyang hindi basta-bastang bantay lang ang dalawa sa labas.
Tumango ang dalawa matapos silang pagbuksan ng pinto. Na makapasok sa loob, inilibot niya agad ang paningin sa paligid. Kumunot ang noo niyang puro mga negosyante ang nakikita niya. Napabasa siya sa malaking screen kung saan naka-flash rito ang anniversary party ng mga magulang ni Paul. Sam, napatingin siya bigla sa pinanggalingan ng boses. Maigpit na yakap ang iginawad sa kanya ni Mona nang makalapit sa kanya. Hinila siya agad nito papalapit sa kinaroroonan ni Sarah. Ang ganda mo, Sam. Pansin ni Sarah sa suot niya. Napatingin siya sa ayos na mo ito. Magaganda rin ang mga ito sa kanilang kasuotan. Lahat ng mga kaibigan niya may itsura. Kung pagandahan lang ang labanan paniguradong panalo na. At kung sa katawan lang din ang pagbabasihan, abay hindi pa huli ang body figure ng mga ito. Lubos-lubusin na natin ang gabing ito dahil bukas o sa susunod na mga araw, magiging busy na tayong lahat. Wika ni Lina sa pag-inom sa alak nitong hawak. Lasing ka na, Lina. Sad ni Mona. Medyo lasing na nga si Lina o madali lang itong malasing dahil hindi sanay sa alak. Napatingin si Chichay kay Sander. May kausap itong tatlong lalaking may edad na. Iya, salamat at dumating ka. Wika sa kanya ng mami ni Paul nang mapansin siya nito. Kasama nitong ina na Sarah at Alex na umiiyak sa kanya kaninang umaga sa university. Nagbigay galang siya sa dalawa. Hinila siya ng dalawang ginang sa gitna para ipakilala sa iba nitong mga kakilala. Nakaramdam siya ng sakit sa paa. Matapos makipag-usap sa ibang bisita, ginawa ata siyang guest ng dalawang ginang. Iginaya siya ni Paul pabalik sa upuan nila. Napahima siya sa kanyang binti ng tuluyan siya makaupo. Gusto niya na talagang tanggalin ang high heels niya. Muli siyang tumayo para pumunta sa banyo. Baby, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ni Sammy. Tinaasan niya ito ng kilay. Banyo. Sagot niya rito sabay talikod. Samahan na kita. Rinig niyang wika nito kaya naparap siya muli rito. Seriously? Panigurado niya. Yes, biniling ka ni Sander sa akin. Tsaka baka matagal mong mahanap ang banyo. Nakangisi nitong sagot. Hindi na lang siya nakikipagtalo pa kay Sammy. Ingi-ingi na talaga siya. Hinatid nga siya ni Sammy hanggang sa pinto ng banyo. Nang nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagbabawas, ay may naririnig siyang pumapasok na ibang tao sa banyo at pumasok ito sa katabi niyang pinto. Na matapos siyang inayos niyang suot na panty pa itaas, pero napatigil siya sa pagtaas nang marinig ang katabi na nagsasalita. Okay ng plano, nasa gitna ng cake. 20 minutes sa sabog na iyon at kung may hihiwa rito ngayon, madali silang maging abo lahat. Yes, aalis na rin ako ngayon. Sige na, bye na. Langhiya. Mura ni Chichay sa isip, dali-dali niyang itinas ang panty, mabilis din siyang nakalabas at sinipa na malakas ang katabi nitong pinto. Kung saan ang babae, nagulat ang babae sa ginawa niya. Bubunot sana ito ng baril sa tagliran pero mabilis na itong nasipa muli, dahilan para tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Nilapitan niya ito pero bigla na lang siyang humandusay sa labas nang malakas siya nitong sinipa sa tiyan. Napaigik siya na maramdaman ng sakit. Kasabay ng pagtayo niya, siya rin pagtutok nito sa baril sa kanya. Pipikit na din sana siya para maramdaman ang bala nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napabahala ang atensyon doon sa babae kaya kinuha niya pagkakataon para sipain pa itas ang baril nito mula sa kamay. Mabilis niyang nasalo ang baril mula sa ere at itinutok niya ito sa babae sabay baril niya sa bandang balikat nito. Damn! Rinig niyang mura ni Sammy sa bungad ng pinto. Ikaw nang bahala sa kanya. Ilabas ninyo sina Sarah at Sander dito. Utos niya rito sabay bigay sa baril sa binata. Tinanggal niya muna ang high heels sa suot at matakbong pumunta sa karamihan. Na makarating nagtataka siya kung bakit naging tahimik ang lahat. Sinundan niya ang tingin sa mga bisita kung saan ang mga ito nakaharap. Nanlaki ang mga mata niyang makitang maghihiwa na ang mag-asawa sa cake nitong dalawang tore. Don't slice that! Sigaw niyang patakbo sa mag-asawa. Inagaw niya ang pang-slice nito sa kamay ng ama ni Paul. What's wrong, Iya? Tanong sa kanya ng ina ni Paul na may halang pagtataka sa anyo nito. Hindi niya ito sinagot. Hinay-hinay niyang kinuha ang cake sa lagayan nito. Sam, what's wrong? Tanong sa kanya ni Paul. Lumapit siya kay Paul, dala ang cake at binulong rito ang laman ng cake. Napamura naman ito matapos marinig ang sinabi niya. Tell to everyone to get out this building. Bilin niya kay Paul bago tumalikod dala ang mabigat na cake palabas sa venue. Habang naglalakad, nag-iisip siya kung saan niya dadalhin ang cake. Kailangan niya itong maitapon sa tubig o sa mataas na lugar na walang madadamay. Bakit ba? Ang lapit ninyo sa disgrasya.
Mura niya sa isip. Pagmulat niya ay may nakita siyang dalawang tao nang lumabas mula sa elevator. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto ng elevator. Na makasakay mabilis niyang pinindot ang ulihang floor sa itaas. Habang nasa loob ng elevator, hindi rin siya mapakali. Hindi niya maiwasang mag-isip ng masama na baka biglan lang sasabog ang cake na hawak niya sa loob ng elevator. Na makarating siya sa itaas, dandahan siyang lumabas sa elevator para hindi masagi ang dala niyang cake. Nang tuluyang makalabas, bigla siyang nagulat nang tumunog ang fire bell sa buong building. Nakakainis, mura niya nang muntik nang mahulog ang hawak niya. Mas lalo siyang nainis dahil aakyat pa pala siya sa hagdan para tuluyang makarating sa rooftop ng building. Wala siyang nagawa kundi humakbang paakyat. Hindi naman malaman ni Sander ang gagawin matapos niyang malaman ang nangyari. Sana pala hindi na lang siya lumabas kanina at hindi rin niya iniwan ang dalaga sa loob. Nasuntok pa niya si Sammy dahil sa galit. Nakalabas na ang karamihan pati na rin ang tumira sa hotel. Pero wala pa rin ang dalaga. May mga pulis na rin dumating sa lugar. Muli siyang mukhang papasok sa loob. Wala siyang pakialam sa mga pulis. Pero mabilis siyang hinawakan ni na Alvin at Alex. Bitawan ninyo ako. Sigaw niya sa mga ito. Pasensya na, bili ni Sam. Sagot ni Sammy sa gilid. Masama niya itong tiningnan. Susugurin niya sana muli ito nang may marinig silang malakas na pagsabog mula sa itaas ng building. Labis ang kabang naramdaman ni Sander matapos marinig ang malakas na pagsabog mula sa itaas ng building. Dala ng pag-aalala at galit na bitawan siya ng mga kaibigan. Nang malakas niyang itinulak ang mga ito, patakbo siyang patungo sa entrance ng hotel. Malapit na sana siya nang harangan siya ng mga pulis. At kung ano pang susunod na mangyayari, abangan nyo sa susunod bahagi ng ating kwento.